News Updates. Sa ating mga balita, war on drugs sa Davao City, 7 suspect na ang nasawi. 17 anyos na taekwondo yellow belter na pinagsparing umano ng coach sa black belter, bugbog sarado. Programa sa anti-doping na ispalakasin ng PSC. At Meralco tiniyak na walang brownout ngayong Holy Week at summer season. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 7 hinihinalang drug suspects na ang naitalang patay sa Davao City kasunod ng deklarasyon ng gyera kontra droga ni Mayor Baste Duterte noong March 22. Batay sa ulat ng Davao City Police Office, kabilang sa mga nasawi ang numero 1 drug personality na si alias Win at top 5 high-value individual na si alias Timoy. Matapos nitong manlaban umano sa pulisya sa magkahiwalay na drug buy-bust operation sa syudad kamakailan. Mariin namang kinundina ng Commission on Human Rights o CHR ang nakababahalang insidente ng umano'y extrajudicial killing sa lungsod na kinukonsidera nila bilang tahasang paglabag sa karapatang pantao. Kaugnay niyan, naglunsad na rin ang komisyon ng investigasyon sa nagdaang drug-related killings upang matiyak na dumaan ito sa due process. Nagtamo ng pasa sa ilalim ng mga mata, nakabenda ang ilong at maga ang muka ng isang 17 taong gulang na taekwondo yellow belter matapos siyang ipag-sparring umano ng coach sa black belter. Makikita sa video na mapailang beses na tumalsik at bumagsak ang babaeng yellow belter sa mga sipa ng lalaking black belter hanggang sa matamaan siya nito sa muka, dahilan para maospital ang biktimang si alias Cindy, varsity player sa Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bocaue, Bulacan. Ayon sa kaanak ng biktima, dahil daw sa selos kaya sinadya umano ng coach na mabugbog si Cindy, na hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin mula nang mangyari ang insidente noong Pebrero. Kaugnay nito, nagsampa na ang pulisya ng kasong paglabag sa RA No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act laban sa coach ng biktima. Samantala, sinuspinde na raw ng pamunuan ng JILCF ang training sessions ng Taekwondo team, maging ang mga coach habang hinihintay pa ang resulta ng investigasyon. Nais ng Philippine Sports Commission o PSC na maging fully independent body ang Philippine National Anti-Doping Organization o FINADO para higit na palakasin ang programa sa anti-doping sa bansa. Ayon kay PSC Chairman Richard Bachman, malaki ang matutulong ng tuluyang pagbubukod ng FINADO para higit na masuportahan ang mga atletang Pilipino na maging fully compliant sa World Anti-Doping Code. Sumang-ayon din si PSC Executive Director Paulo Tatad sa naturang panukala. Aniya, nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa anti-doping program dahil marami ng mga bansa sa mundo ang may sariling independent anti-doping agencies. Ayon kay FINADO Chief Dr. Alex Pineda, hindi lamang testing ang minomonitor ng WADA, kundi pati na rin ang mga programa sa anti-doping education, capacity building, management of results at data privacy. Asahan na hindi magkakaroon ng interrupsyon sa supply ng kuryente ngayong Semana Santa at summer season ayon sa Meralco. Paliwanag ni Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Department of Energy o DOE upang tiyaking magiging brownout free sa mga susunod na araw, lalo ngayong panahon na ng tag-init. Nagpaalala naman siya sa publiko na siguruhing naka-unplug ang mga hindi ginagamit na appliances kapag aalis ng bahay sa kasagsagan ng Holy Week. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelenon, nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.